Horror Stories by Forest Secrets. Ako nga pala si Eloise, dating receptionist sa isang hotel sa Pasay, taong 1970. Itinayo ang lumang hotel sa Pasay na naging saksi sa mga pagbabago ng kasaysayan. Ngunit sa paglipas ng oras, ang dating gilas nito ay unti-unting napalitan ng kilabot at misteryo. Bilang isang dating receptionist sa nasabing lumang hotel, nasaksihan ko ang iba't ibang kwento sa paligid na puno ng mga kwento ng pagkamatay at pagpapakamatay. Nalaman ko na ang dilim ay hindi lamang nararanasan sa labas ng gusali, kundi maging sa loob nito. Bagamat may third eye nga ako, hindi ako natatakot, maliban na lamang kung ito'y poltergeist. Nasa oras na ng alas 9 hanggang alas 6 ng hapon ang aking pagpasok. Noong araw na iyon, pagkatapos ng trabaho ko, ay agad akong nagtungo sa locker room. Dahil gusto ko nang makauwi ng maaga, lalo pat nasa Cavite ako nakatira. Karaniwan ay dumadaan kami sa may hagdan at pagkatapos nito ay dadaan ka sa hallway na walang ilaw patungo sa aming locker room. Sa hallway ay may nakasalubong akong matangkad na anino na tila lalaki. Subalit, hindi ko ito pinansin sapagkat hindi na ako natatakot at sanay na rin ako sa ganitong pangyayari. Nakapasok nga ako sa locker room at ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Nagpatugtog ako gamit ang aking cellphone at inilapag ko iyon sa mesa. Kinuha ko ang aking damit sa locker at tinungo ang CR para makapagbihis. Nang walang ano-ano'y may nakita akong isang babae. Maitim ang buhok nito at nagtatago sa shower curtain. Gayunpaman, hindi ko pa rin ito pinansin. Ang setup nga pala ng CR ay katapat ang laboratory na may salamin. Nakatapat ito sa pintuan. Tinangka kong buksan ito, subalit bigla na lang akong hindi makakilos o makagalaw. Parang may humihila sa akin palabas ng pintuan na tila ba naglalakas loob na pigilan ako. Uwian na din kasi ng mga empleyado at nararamdaman kong parang may pumasok sa loob ng locker room. Maya-maya pa ay narinig ko na ang kakaibang tinig na kumakanta at sumasabay ito sa tugtog ng aking cellphone. Kinatok ko ang pinto ngunit walang sumasagot. Pawis na ako ng mga oras na yon. Kinikilabutan ako at parang lumolobo ang ulo ko. Sinubukan kong muling buksan ang pinto at tumawag na ng tulong. Ngunit parang may humihila sa akin palabas at tila walang nakakarinig sa akin. Sa kaba at takot ko, naibulong ko sa sarili ko na may aakyat din at naghihintay nga ako nang hindi lumilingon sa aking likuran. Dahil doon nakapwesto ang salamin. Narinig ko at sigurado na ako ngayon na may kumakatok at may pumasok. Kumatok ako at sinabi kong buksan ang CR. Pinihit lang ng katrabaho ko ang doorknob at agad nga itong bumukas. Hindi na niya ginamitan ng susi o iba pang puwersa. Tinanong niya ako, ano daw ba ang nangyari sa akin at bakit daw ba namumutla ako? Nang itanong ko kung kararating lang niya, ay oo ang kanyang sagot. Tiningnan ko agad ang oras at napag-alaman kong 20 minutes na pala akong nakakulong sa loob ng CR.
Simula nga ng mga araw na iyon, ay hindi na ako pumunta sa locker room ng mag-isa. Ang sabi ko sa sarili ko ay okay lang makakita. Basta wag lang akong guluhin at paglaruan. Taga-Norte nga pala ako. Subalit hindi na bago sa mga taga-probinsyang tulad ko ang mga kwentong kababalaghan. Pero hindi ko inaasahan na maging sa akin ay mangyayari ito. Noong nakaraang taon ay kasagsagan ng final at todo review ang lahat. Hindi naman sa pagmamayabang pero consistent scholar kasi ako sa universidad na pinapasukan ko. Ayoko naman kasing iasa lahat sa aking mga magulang, kaya hanggat kaya ay hindi ako humihingi ng pera sa kanila. Hindi naman lingid sa akin na may mga tao na palang naiinggit kung anong meron ako. Hindi ko alam, pero wala naman akong alam na pwedeng ikainggit nila bukod sa masasabing matataas ang aking grado. Third year student ako noon at black section pa kami. Halos lahat ng classmate ko ay higit 3 taon ko na ding nakakasama. Nagumpisa ang lahat isang araw. Nang mga tinalang bigla ang aking mukha. Yung tipong ang daming lamok na kumakagat. Nang tignan ko naman ay parang may mga tumutubong pimples. Kaya hinayaan ko na lang yon. Dahil ang akala ko nga ay stress lang. Lumipas ang mga araw ay napansin kong parang lumalala na ang mga inaakala kong tagyawat. Dumami pa sila at halos sakupin na ang buong mukha ko. Maging ang mga kaibigan ko ay napapansin nila ito. May nakapagsabi pa sa akin na baka kinukulam nga raw ako. Subalit hindi ko iyon pinakinggan. Nagtagal pa ito at napansin ko ngang maging sa leeg ko at sa aking likuran ay may tumutubo na rin. May mga maliliit itong puti na mukhang nana. Napapaiyak na ako noon. Dahil tuwing titingin ako sa salamin ay parang mas dumadami pa sila. Nag-aalala na din ang magulang ko sa akin. Kaya minabuti naming magtungo sa ospital para magpa-check up. Ngunit ang sabi ng dermatologist na tumingin sa akin ay rashes at allergy lang daw ito. May mga inireseta ding gamot sa akin na lagi kong iniinom. Pero iba na talaga ang nararamdaman ko. Hanggang sa mag-sem break na kami noon, nag-aalala na ako dahil bawat araw na lumilipas ay palala na ng palala ang kalagayan ko. Nanghihina na din ako ng mga panahong yon. Halos buong araw ay nasa loob lang ako ng bahay naglalagi. Hanggang isang araw ay may kulay puti na parang uod na lumabas na rin sa mga tumutubo sa aking katawan. Halos manlumo ako noon. Mukhang wala na kasing pag-asa ang kalagayan ko. Dinala na rin ako ng mga magulang ko sa iba't ibang ospital dito sa probinsya namin. Kung ano nga ba ang tumutubo sa aking katawan. Subalit, pare-pareho lang ang findings ng mga doktor. Kaya naisip na naming magpunta sa isang albularyo na kilala na magaling dito sa amin. At doon ay nalaman nga namin na kinukulam nga ako. Kinuha daw ang isang gamit ko at yun ang naging paraan para kulamin ako. Inalala ko ang gamit na nawawala sa akin at napagtanto kong isang panyo ang nawawala sa loob ng silid-aralan namin. Isa lang naman ang alam kong kayang gumawa sa akin noon. Ang classmate kong hindi ko malaman kung bakit punong-puno ng insecurities sa katawan. Pinahiran ako ng dala naming langis at dinasalan matapos ay pinayuhan ako na maligo ng pinakulong dahon ng atis.
lumakas din ang pananampalataya ko sa may kapal. Dahil sa kabila ng kalagayan ko, ay hindi ako pinabayaan. At lahat ng pagsubok ko, nang malaman ko na pinakulam nga ako ng kaklase ko, ay ipinagpasa Diyos ko na lang yon. Kalaunan ay nalaman ko mula sa isang matalik na kaibigan ay kinapitan daw ng malubhang sakit ang kaklase ko. Ang kaklase kong gumawa ng hindi mabuti sa akin. Namayat daw ito at pagsapit nga ng pasukan ay hindi na muling nag-enroll ang classmate naming iyon.